Maligayang pagbabalik sa aking channel, kaibigan, para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat kaibigan! Nagsimula ang series sa pamilyang Meet Arya, si Anzu, isang matalinong bata. Lumaki siya sa simpleng pamumuhay at naging dahilan upang maging bihasa siya sa pamamahala ng mga gawaing bahay at pagtulong sa kanyang ina. Isang araw ang nanay ni Anzu na si Satsuki ay dumalo sa isang pulong sa paaralan para sa mga magulang. Nag-cruise ang landas nila ni Makiko, ang ina ni Shinji. Si Makiko ay isang single mom na kapos din sa buhay. Si Makiko ay na-impress kay Satsuki nang sila ay magkita dahil sa kanyang magandang pananalita. Habang tumatagal, si Makiko parang sabik na sabik siyang maging katulad ni Satsuki. Sinimulan na rin niyang dalhin ang kanyang dalawang anak sa lugar ng pamilya ni Satsuki para mag-hangout ng madalas. Napapansin ni Anzu na sa tuwing dadating si Makiko, ang ilang mga gamit ng kanyang ina nawawala. Si Anzu ay nagsisimulang maghinala na si Makiko ang nasa likod nito at pagkatapos ay isang kakilakilabot na bagay ang mangyayari. Sumiklab ang apoy at nasunog ang bahay nila Satsuki, kaya sinisisi siya ng kanyang asawa. Sa una sinisisi ng ina ni Anzu ang kanyang sarili sa pag-aakalang nakalimutan niyang patayin ang kalan. Ngunit ang mga problema ay hindi tumigil. Ang mga magulang ni Anzu ay nagpasya na makipagdiborsyo at si Satsuki ay kailangang isama niya ang kanyang dalawang anak na babae. Pagkatapos ng diborsyo, ang ama ni Anzu ay nag-asawang muli at ang bagong asawa ay walang iba kundi ang matalik na kaibigan ni Satsuki, si Makiko. Mula sa puntong ito, si Anzu ay palaging naniniwala sa kainosentehan ng kanyang ina hinggil sa insidente ng sunog. Naalala niya ang gabi ng sunog nang makita niyang nakangiti si Makiko habang gumuho ang kanilang mundo. Naghinala si Anzu na dahil sa selos ay sinadyang itakda na masunog ni Makiko ang kanilang bahay para siraan ang reputasyon ng kanyang ina, at kunin ang kanyang tungkulin na naglalayong palitan si Satsuki at maging bahagi ng Meet Arya family. Ang buhay ni Makiko ay nagbago, mula sa mahirap papuntang karangyaan. 13 years ang nakalipas, si Anzu kasama ang kanyang kapatid na si Yuzo ay naninirahan sa isang maliit na tirahan. Matangkad pa ring naalala ni Anzu ang ekspresyon sa mukha ng kanyang ina ng gabing iyon. Ang alaalang ito ay nagpasigla sa kanyang determinasyon na gumawa ng isang plano. Balak niya pumasok muli sa pamilyang Meet Arya, at binago ang kanyang pagkakakilanlan bilang si Shizuka. Siya ay sumailalim sa espesyal na pagsasanay upang maging isang bagong kasambahay. Pagdating niya nakaharap niya si Makiko, pinilit ni Makiko na ilihim sa iba ang katotohanan na kumukuha siya ng isang kasambahay. Kinilala ni Makiko si Shizuka na talagang si Anzu ang anak ng kanyang matalik na kaibigan na si Satsuki. Si Anzu ay lumaki ng isang magandang dalaga. Inutusan ni Makiko si Anzu na linisin ng mabuti ang unang palapag. Ang kasalukuyang trabaho ni Makiko ay bilang isang baguhang modelo ng magazine. Gayunpaman, si Anzu ay hindi niya nakikita si Makiko bilang isang modelo na may kaalaman sa cosmetics. Layunin din ni Anzu patunayan ang kanyang kakayahan bilang isang kasambahay. Inilatag ni Makiko ang ilang mga pangunahing patakaran para kay Anzu na bawal siyang umakyat sa hagdanan. Bawal magbukas ng pinto para sa mga taong nagde-deliver, at higit sa lahat, huwag magnakaw ng kahit ano sa bahay. Sa sandaling umalis si Makiko, masipag na sinimula ni Anzu ang trabaho, maingat niyang nilinis ang bawat sulok at sa unang palapag. Sinisigurado na walang natitira kahit katiting na alikabok, dahil ito ang kanyang trial na trabaho kung opisyal ba siyang kukunin o hindi. Ang layunin ni Anzu ay malaman ang katotohanan sa likod ng kalunos-lunos na apoy na tumupok sa tahanan ng kanyang pamilya. Matindi ang hinala ni Anzu na si Makiko ang may kagagawan ng sakuna na pangyayaring ito. Habang nililinas niya ang sofa at hindi sinasadyang nakita ni Anzu ang isang ipit sa buhok na kahawig sa kanyang ina. Gayunpaman, may kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya mula sa itaas na para bang may nagmamatsyag sa bawat kilos niya. Nang umuwi si Makiko, sinabi sa kanya ni Anzu na tapos na niya ang mga gawain tulad ng hiniling niya. Dahil humanga at hindi nagkakamali sa trabaho si Anzu, agad na nagpasya si Makiko na kunin siya bilang opisyal na kasambahay. Ang pagpasok ni Anzu sa pamilyang Meet Arya ay naging maayos nang walang hinala, na siya ay desidido sa kanyang determinasyon na bawiin ang lahat ng kinuha ni Makiko sa kanila. Si Anzu ibinahagi ang hairpin na natagpuan niya sa kanyang kapatid na si Yuzu. Ang hairpin na ito ay may inisyal na SM na kumakatawan kay Satsuki. Ito ay isang natatanging hairpin ng kanilang ina. Ito ay maliwanag na si Makiko ang nagnakaw nito. Matibay ang paniniwala ni Anzu na dapat mayroong iba pang mga gamit ng kanilang mga ina sa loob ng bahay kung isasaalang-alang na sa tuwing dumarating si Makiko noon sa kanilang bahay, ilang mga bagay ng kanilang ina ay nawawala. Ito ay isang potensyal na ebidensya na maaaring magbigay liwanag sa mga salarin sa likod ng sunog.
Ang motibasyon ni Anzu na hanapin ang mga bagay na ito ay upang tuluyang patunayan na ang kanyang ina ay hindi responsable sa sunog. Gayunpaman ang kanyang ina ngayon ay nagdurusa mula sa dissociative amnesia, isang kondisyon kung saan nawalan siya ng memorya sa matinding pagkabigla o matagal na stress. Nangangahulugan ito na ang mga alaala ng kanyang ina ay naputol at nangangailangan siya ng mahabang panahon sa hospital. Kinabukasan ay ginawa ni Anzu ang kanyang karaniwang gawain sa pag-aalaga sa bahay ng pamilya Mitarya, bilang karagdagan sa kanyang kahusayan sa paglilinis. Hindi inaasahan ni Makiko na si Anzu ay isa ring talentadong kusinira. Dahil noon naghahanda siya ng pagkain para sa kanyang kapatid noong ang kanilang ina ay nasa trabaho. Nang si Makiko ay umalis ng bahay, sinamantala ni Anzu ang pagkakataon na simulan ang kanyang planong imbestigahan ang upper floor. Nakita niya ang isang bukas na pinto na patungo sa isang silid at nagpas siyang pumasok sa silid, magulo ito na may mga damit at pagkain na nagkalat kung saan-saan. Maya-maya ay bumalik ang nakatira sa silid at nadatnan niya si Anzu. Sa kabila ng pagpapakilala ni Anzu bilang bagong kasambahay, walang pakundangan na hiniling ng binata na umalis siya. Matapos ang kanyang trabaho nagtungo si Anzu sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan na si Kurya. Si Kurya ay tumutulong kay Anzu na mang-alap ng mga impormasyon sa pamilyang Mitarya, at siya rin ang nagbigay kay Anzu ng pangalan na Shizuka. Ikinwento ni Anzu ang nakakatakot na pagkikita niya sa lalaki sa upper floor. Siya si Shinji, ang bunsong anak ni Makiko. Kinabukasan ay nagpa siya si Anzu na ipahayag ang kanyang pasasalamat kay Shinji sa hindi pagsumbong sa kanyang ina sa pamamagitan ng pagluluto sa kanya ng pagkain. Dahil iniiwasan ni Shinji na buksan ang pinto, iniwan ni Anzu ang pagkain sa labas ng kanyang silid. Mula sa malayo nakamasid si Anzu habang si Shinji ay nasiyahan sa pagkain. At ito ay nagdala sa kanya ng isang pakiramdam ng kaligayahan. Nagsimula siyang magluto ng mas maraming pagkain para kay Shinji. Sinubukan din ni Anzu na magsimula ng isang pag-uusap sa interes ni Shinji sa video games at football, ngunit nanatili siyang hindi tumutugon. Pagkatapos ay ibinahagi ni Anzu ang kanyang sariling pagkahumaling sa mga bituin at nakakagulat na sinagot ni Shinji. Ibinahagi niya ang interes niya sa mga bituin, na ikinagulat ni Anzu dahil akala niya noon ay ang kuya ni Shinji ang nahuhumaling sa pagtitig ng mga bituin. Napagtanto niya na maaaring napagkamalan niya ang tao sa silid, ay malamang na hindi si Shinji ngunit ang kanyang kapatid na si Kichi. Si Anzu ay nagsimulang magnilay-nilay kung ano ang maaaring humantong sa kasalukuyang kalagayan ni Kichi, mula sa alam niyang si Kichi ay dating isang maliwanag at palakaibigang bata na lubos na hinangaan ni Anzu. Pinahahalagahan ni Anzu ang isang compass na minsang ibinigay sa kanya ni Kichi na itinago pa rin niya. Sa bahay ni Kurya, ang dalawa ay napansin nila sa mga larawan sa social media ni Makiko. Naalala ni Anzu na ang partikular na sweater na ito ay kapareho ng isang sweater na pagmamay-ari ng kanyang ina at sinuri ng kanyang ama. Ang CCTV footage bago ang insidente ng sunog, natuklasan nila ang isang taong nakasuot ng sweater na nagmamadaling lumabas ng bahay. Kahit na hindi nakikita ang mukha ng salarin batay sa footage na ito, ay naniwala ang kanyang ama na ang kanyang ina ang may pananagutan, subalit malinaw na naaalala ni Anzu na hindi suot ng kanyang ina ang sweater na iyon noong araw ng insidente. Si Makiko na may sweater sa panahon na iyon ay magsisilbi itong katibayan na si Makiko ang taong nakunan sa CCTV. Nais ni Anzu na pumasok sa silid ng damit ni Makiko upang hanapin ang sweater na sinuportahan ng kanyang kapatid. Nag-cruise pala ang landas ni Yuzo at Shinji sa isang party, nagpalitan sila ng contact information at sa kanilang pag-uusap ay nakilala ni Shinji si Yuzo bilang kanyang half-sister. Nagkaroon din siya ng feeling sa kanya. Si Yuzo sinamantala ang pagkakataong ito para mapulot ang lahat ng posible mga impormasyon mula kay Shinji, partikular na tungkol sa mga lihim ni Makiko. Nang maglaon, unti-unting napagtanto ng publiko na si Makiko ay isang masipag na babae, na kayang humawak ng iba't ibang responsibilidad mula sa kanyang karera sa pagmamodel hanggang sa mga gawaing bahay. Ang mga tulong ni Anzu kay Makiko ay lubos na pinasalamatan ni Makiko. Dahil dito nagsimulang magtiwala si Makiko kay Anzu, hanggang sa punto kung saan pinahintulutan si Anzu na linisin ang ikalawang palapag. Pumasok si Anzu sa silid ni Makiko upang maghanap ng gamit ng kanyang ina, at nakita niya ang sweater ng kanyang ina. Ang pagtuklas nito ay nagdulot ng kalungkutan at pagdamay para sa kanyang ina. Naging maliwanag na ang mga akusasyon laban sa kanyang ina bilang arsonist ay isang malaking pagkakamali. Itinago pala ni Anzu ang memory card na naglalaman ng CCTV footage 13 taon na ang nakalipas sa silid ng medical record ng kanyang ama. Sa kasalukuyan, ang pangunahing alalahanin ni Anzu ay umiikot sa pagbuo ng isang plano na kunin ang memory card mula sa hospital nang hindi nahuhuli. Nagkataon na ang Mitarya Hospital ay nasa likod mismo ng bahay. Ang tanging paraan upang ma-access ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng keycard ng mga staff dito.
Si Anzu ay masusing naghanap sa bawat drawer na umaasang iniwan ni Makiko o ng kanyang mga anak ang card doon. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga pagsisikap ay naputol ni Kichi, na nagmamasid sa kanyang kainahinalang mga kilos. Sinubukan niyang malaman ang kung ano ang kinuha ni Anzu, ngunit wala siyang nahanap. Si Kichi ay nakarating sa conclusion na si Anzu at Shizuka ay iisang tao lamang. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Anzu na mga tuwiran sa kanya, si Kichi ay maingat na nag-install ng camera sa dressing room na kumukuha ng mga aktibidad ni Anzu habang siya ay naghahanap sa silid. Sa kalaunan ay ipinaliwanag ni Anzu ang kanyang tunay na motibo, sinusubukan niyang hanapin ang mga gamit ng kanyang ina. Upang makatulong na matrigger ang mga alaala ng kanyang ina habang siya ay nagdurusa mula sa dissociative amnesia. Gayunpaman, hindi naiintindihan at naniniwala si Kichi na inaakusahan si Anzu ng kanyang ina ng pagnanakaw. Pinag-isipan ni Kichi kung ipapaalam niya sa kanyang ina ang tungkol sa hindi autorisadong pagpasok at maling pagkakakilanlan ni Anzu, na maaaring ilagay sa panganib at kaligtasan ni Anzu. Kinabukasan ay hiniling ni Makiko kay Anzu na pumunta at turuan siyang magluto. Naguguluhan si Anzu sa pananahimik ni Kichi, napagtanto ni Kichi na dapat niyang pahalagahan kung paano napabuti ni Anzu ang samahan sa loob ng bahay. Si Kichi gaya ng naaalala ni Anzu na dating tumingalo sa langit na may ngiti na mabait at maasahin. Gayunpaman ang kanyang kasalukuyang kilos ay isang malaking kaibahan sa kanyang dating sarili. Si Anzu na umaasa na si Kichi ay muling matuklasan ang kanyang dating sarili at hindi manatili lamang sa kanyang silid. Pagkatapos nakipag-ugnayan si Anzu sa user para sa tulong, na pinaplano niyang gamitin ang koneksyon ng user kay Shinji para kunin ang memory card mula sa Mid-Area Hospital. Gumagawa ang user ng planong bisitahin ang kanyang ama, gamit ang pagkakataong ito lihim na naghanap ng pagkakataong ma-access ang medical record room ng pasyente. Sa patnubay ni Anzu, matagumpay na si Yuzu nakuha ang memory card. Kinumpere nila ang sweater ni Makiko sa kuha ng CCTV footage. Ngunit hindi pa rin nila malaman kung talagang si Makiko ang nasa footage dahil sa hindi kita ang mukha sa footage. At nangangailangan pa rin sila ng mas matibay na ebidensya. Sa sumunod na araw, si Kichi ay kinumpronte si Anzu na iginiit na ang kanyang mga magulang mahina, na nagmumungkahi na ang ina ni Anzu ay hindi sinasadyang nagsanhi ng sunog sa bahay. Si Anzu ay hindi pumayag na magparaya sa naturang akusasyon laban sa kanyang ina. Malakas na nag-react at hinarap si Kichi upang ipagtanggol ang kanyang ina. At bumalik siya sa bahay dahil naniniwala si Anzu na si Makiko ang may kasalanan ng lahat. Ang deklarasyon ni Anzu ay lumilitaw na pumukaw sa mga lumang pagdududa ni Kichi sa mga taong pilit niyang kinakalimutan. Kung talagang nilayo ni Anzu na matuklasan ang katotohanan sa likod ng mga pangyayari noong araw na iyon. Si Kichi ay nais siyang tulungan para malaman ang katotohanan. Takot si Kichi na umalis sa bahay dahil maging hamon para sa kanya na makisalamuha sa iba at makibagay sa buhay sa labas. Noong mga taon ng high school na inialay ni Kichi ang kanyang sarili sa matinding pag-aaral na umaasang mabago ang kanyang kalagayan. Nagawa pa niyang makapasa sa pagsusulit at panandali ang pumasok sa unibersidad. Gayunpaman bigla siyang huminto pagkalipas ng humigit kumulang 2 buwan dahil sa hindi autorisadong pagkalat ng kanyang personal na impormasyon. Kumalat ang mga chismis na si Kichi ay nakapasok sa medikal na paaralan sa pamamagitan ng koneksyon. Noong una ay itinanggi ni Kichi ang mga chismis tungkol sa kanyang pagpasok sa unibersidad bilang walang batayan. Ngunit nang tanungin ang kanyang ina ay natuklasan niya na talagang lihim na nagayos ang kanyang ina ng kanyang pagtatapos, dahil nagdududa siya sa sariling kakayahan ng kanyang anak. Ang mga tao ay nagsimulang kilalanin siya bilang isang taong nakakuha ng kanyang pwesto sa pamamagitan ng mga koneksyon, na humahantong sa online na paninirang puri at malawakang negatibong atensyon sa loob ng 1 dekada. Kinulong niya ang kanyang sarili sa kanyang silid na hinahawakan ng takot sa panghuhusga ng publiko. Pagkatapos ay dinala ni Kichi si Anzu sa dati nilang tirahan bago lumipat sa bahay ng pamilya Mid-Area. Naniwala siya na ang katotohanan ay maaaring mabuklod ni Anzu doon. Kinuha ni Kichi ang isang laptop na itinago niya. Ayon kay Kichi, ang laptop na ito ay naglalaman ng kasaysayan ng kanyang ina. Naitala na parang isang talaarawan, naniniwala siya na baka makakuha sila ng mga sagot na hinahanap ni Anzu. Sa unang nakasulat sa talaarawan, ng araw na nakilala ni Makiko si Satsuki na nagmula sa mahirap na pamilya. Umuwi sila na puno ng pagtataka ay mariing pinaalala rin nito ang mga hirap na kanilang kinaharap. Masigasig na nagpuyat si Makiko upang idokumento ang kanyang nararamdaman sa talaarawan na pinamagatang Alisa. Sumisimbolo sa simula ng kanyang pagtatangka na tularan ang buhay ng ina ni Anzu. Hinala ni Kichi na may kakaiba tungkol sa insidente ng sunog, na nagdulot sa kanya na maniwala na ang laptop ay maaaring naglalaman ng mahalagang impormasyon. Samantala si Yuzu ay determinado na makipag-ugnayan muli sa kanyang ama na nilayon niyang magpakita ng ebidensya ng surveillance footage ay ang parehong damit ni Makiko sa kanyang larawan.
Ang ama ay nilayon na suriin ang nilalaman ng wardrobe ni Makiko ng gabing iyon. Bumalik si Yuzu sa kanyang ama kinabukasan sa pag-aakalang nakita niya ang damit. Gayunpaman si Makiko ay nagpakita din sa cafe. Nais na patunayan ni Yuzu na si Makiko ang may pananagutan at hindi ang ina ni Anzu. Dahil sa sweater na ebidensya, ngunit sinuri na ng ama ang aparador ni Makiko ngunit nabigong mahanap ang damit doon. Sa kawalan ng konkretong ebidensya binalaan ni Makiko si Yuzu na itigil ang kanyang mga pagtatangka na guluhin ang kanyang pamilya. Gayunpaman si Makiko ay nananatiling curious kung paano nakilala ng kanyang asawa si Yuzu. Si Makiko ay lihim na nagtuturo sa head nurse na subaybayan ang kanyang asawa sa mga aktibidad nito. Ipinahayag ni Yuzu ang kanyang pagkabigo sa kanyang kapatid na walang matatag na ebidensya. Dahil sa panghihimasok ni Makiko, kumpiyansa si Yuzu na ang pag-urong na ito ay isang indikasyon na papalapit na sila sa paglalahad ng katotohanan at naniniwala na dapat may ibang paraan para makamit ang kanilang layunin. Noong gabing iyon ay gumawa si Anzu ng isang mapanganib na hakbang at nakipagkita sa kanyang ama. Isiniwalat ang kanyang tunay na pagkakakilanlan na matagal nang noalay sa kanya. Ang kanyang ama sa simula ay kinilala lamang siya ng kanyang ama bilang kasambahay sa kanilang tahanan. Nalaman niya na ang babae na nakatayo sa kanyang harapan ay ang kanyang biolohikal na anak na babae na hindi niya nakita sa loob ng 13 taon. Ipinakita sa kanya ni Anzu ang isang larawan ng damit na nakita niya sa wardrobe ni Makiko na nagpapakita ng malinaw na katibayan ng pagkakasangkot ni Makiko sa sunog. Si Anzu ay nasiraan ng loob na pinili ng kanyang ama na maniwala sa mga kasinungalingan ni Makiko, kaysa sa mga salita ng kanyang mga anak. Nalaman ni Anzu na ang kanyang ama na si Osamu ay minamanipula ni Makiko. Sinabi sa kanya ni Makiko na si Satsuki ang nagsunog ng kanilang bahay dahil sa sama ng loob sa pamilyang Mitarya. Isang salaysay na tila suportado ng CCTV footage. Si Anzu ay naguguluhan kung bakit hindi ibinigay ng kanyang ama ang footage sa pulis. Natuklasan niya na si Osamu bilang direktor ng hospital ay nag-iingat na masira ang kanyang reputasyon kung magpapatuloy ang investigasyon ng pulisya. Naniniwala siya na ang hindi matatag na estado ng pag-iisip ni Satsuki sa panahong iyon ay maaaring nagtulak sa kanya na kumilos walang ingat kasama ang potensyal na pagsisimula ng apoy. Ang emosyon ni Anzu nang marinig ang mga salita ng kanyang ama ay pinaghalong matinding kalungkutan at pagnanasa na harapin siya. Ngunit ang kanyang mga aksyon ay pinatigil ng punong nurse. Ang punong nurse ay nagpahayag ng pagkakaroon ng mga nakatagong recording device na nakakuha ng kanilang buong pag-uusap. Ang lahat ng mga aksyon ay isinaayos ni Makiko na nag-utos sa nurse na subaybayan ang kanyang asawa dahil sa kanyang malaking kawalan ng tiwala. Isinalaysay ng nurse ang isang insidente mula sa gabi ng sunog, na hindi niya sinasadyang nalaglag ang isang medikal na record at mabait na tinulungan siya ni Satsuki na ayusin ito. Dahil sa pakikipag-ugnayan na ito ay natuklasan ng nurse na mahirap paniwalaan na si Satsuki ay maaaring may pananagutan sa pagsisimula ng apoy. Mahigpit na binalaan ng nurse si Osamu na huwag maliitin si Anzu na ibinunyag na masinsinan niyang naidokumento ang lahat ng kanilang mga pag-uusap. Ipinangako niyang pangalagaan ang pagkakakilanlan ni Anzu sa anumang paraan. Habang si Makiko ay nananatiling walang kamalay-malay na ibiniit ng nurse na ipagpatuloy ni Anzu ang pagpapanggap bilang Shizuka, upang patunayan ang pagiging inosente ng kanyang ina. Kasunod ng pag-uusap na ito, hindi lamang pinanatili ni Osamu si Anzu bilang isang kasambahay kundi itinalaga rin sa kanya ang tungkulin bilang personal na tagapamahala ni Makiko. Sa labas ng bahay si Anzu ang humahawak sa transportasyon at pag-schedule ng kaganapan ni Makiko, habang nasa bahay ay ipinagpatuloy niya ang kanyang mga tungkulin bilang kasambahay. Ang nurse ay nagpapanatili ng kanyang kasanayan sa pagbibigay ng mga gawa-gawang ulat upang matiyak na si Makiko ay hindi maghay-hinala kay Anzu at Yuzu. Isang araw ay nakatanggap si Makiko ng isang mensahe mula sa isang hindi pamilyar na account mula kay Regina. Ang mensahe ay naglalaman ng isang link sa isang blog na nagsasalaysay ng mga kwentong kinasasangkutan ni Makiko. At isang dating online na kaibigan 13 taon na ang nakakaraan. Nagbanta siya kay Makiko na ilantad ang mga kasinungalingan nito, na nagpapanak kay Makiko. Nagsimula ito nang kinuha ni Makiko ang diamond earrings ng ina ni Anzu. Pagkatapos ay naipost niya ito sa website. Ang post ay nakakuha ng makabuluhang atensyon sa mga komentong bumubuhos na pinalakas ng tugon ni Makiko, na tumaas mula sa alahas hanggang sa mga bag at damit para sa mga susunod na pag-upload sa website. Nagpapahiwatig na ang individual na M ay nagtatrabaho na ngayon sa industriya ng entertainment at madalas na lumilitaw sa telebisyon. Si Makiko ay hindi masyadong nag-aalala dito. Ngunit sa kanyang sorpresa sa loob ng ilang oras ang kwento ni Regina ay nakakuha ng humigit kumulang 5,000 likes at 10,000 view. Karamihan sa mga mambabasa ay sabik na nag-isip tungkol sa pagkakakilanlan ni M. Makiko ay nagsimulang mag-isip kung sino ang maaaring magkaroon ng sama ng loob laban sa kanya. Binisita ni Makiko ang bahay ni Yuzu at dinala siya pabalik sa kanyang bahay. Pinaghihinalaan niyang layunin ni Yuzu na masira ang kanyang reputasyon.
Gayunpaman si Yuzu ay may mga recollections mula sa kanya noong kanyang pagkabata. Naalala niyang nasaksihan si Makiko na palihim na pumasok sa kwarto ng kanyang ina noong araw ng sunog, na sinundan ng pag-aapoy ng bahay upang sirain ang ebidensya. Gumagamit lamang ng pag-asa sa post ni Regina na nagsisilbing ebidensya na ninakaw ni Makiko ang mga gamit ng kanyang ina na iniisip niyang nagpapanggap bilang si Alisa sa internet. Ngunit nang tiningnan ni Yuzu ang vlogs ni Regina, nawala ang post na ito. Si Makiko para hamanin si Yuzu sa pagtatanong kung mapapatunayan ni Yuzu na sa araw ng insidente ay nasa sariling bahay nga ba si Makiko. Pagkaraan ng ilang sandali ay pumunta si Anzu kay Makiko upang ipakita ang mga resulta ng survey. Ngunit ang kanyang tunay na intensyon ay higit pa doon. Sa harap ng lahat ay isiniwalat ni Anzu na ipinadala siya ni Makiko upang makipagkita kay Regina, na humihimok sa kanya na tanggalin ang post ng kwento. Ayon sa address na ibinigay ni Makiko na ginugol ni Regina ang nakalipas na 10 taon sa pag-aalaga sa kanyang mga magulang at pagtatrabaho upang maghanap buhay. Dahil sa abalang pamumuhay na ito ay walang oras siya upang manood ng TV o gumamit ng internet at mag-post ng mga kwento tungkol kay Makiko. Hindi man lang nakilala ni Regina ang pangalan ni Makiko na nagpapahiwatig na may ibang gumagaya sa kanya sa internet. Sinabi ni Anzu na lahat ng post ay gawa-gawa lamang. Ito pala ay si Kichi na nagpanggap sa pangalan ni Regina. Nakakuha din sila ng maraming peking social media account para maging totoo ang mga komento at lumikha ng viral effect kung matuklasan ni Makiko ang site. Ang diskarteng ito ay sinadya upang pukawin si Makiko na ibunyag ang tunay na kinaroroonan ng totoong Regina, na nakakagulat na ang aktwal na Regina ay nagtataglay ng isang larawan mula 13 taon na ang nakakaraan. Nang makilala niya ang mga tagahanga sa ilalim ng kanyang alias Alisa, isang larawan na malinaw na nagpapakita kay Makiko na nakasuot ng sweater na pagmamayari ni Satsuki. Ang ebidensyang ito ay nagiiwan kay Makiko na walang puwang upang pabulaanan ang katotohanan. Sa wakas ay isiniwalat ni Anzu ang kanyang tunay na pangalan. Ang mga kasinungalingan ni Makiko ay nagpapalala lamang ng mga bagay, habang sinusubukan niyang takasan ang katotohanan. Alam ni Anzu ang bawat sulok ng bahay kaya walang saysay na magtago si Makiko. Pangako ni Anzu na hahabulin siya kahit saan siya magpunta. Nang makita ang ekspresyon ni Kichi, si Makiko na inamin na sinunog niya ang bahay. Maghiganti sana si Anzu sa pagdurusa ng kanyang ina, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ito na ang huling araw ni Anzu bilang si Shizuko. Si Anzu ay humiling kay Makiko na humingi ng tawad sa kanyang ina at palayain siya sa pagkakasala. Ngunit lumalabas ang tunay na ugali ni Makiko na ayaw niyang pakawalan ang kanyang kayamanan at katanyagan. Pagkatapos ay binabalaan niya ang kanyang asawa na huwag makipaghiwalay, at nahaharap sa mga mamamahayag at sinasabing may mga partidong nagtatangkang saktan ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng walang basihang mga chismis at online na paninira. Nang maglaon nagulat si Makiko nang lumabas ang isang post sa kanyang Instagram. Ang post ay nagtatampok ng larawan ng kanyang magulong bahay kasama ang isang larawan ng kasambahay, na naglalantad sa mga pagkukulang ni Makiko tulad ng kanyang mahinang pagluluto ng hindi maayos na ugali, pag-inom at paninigarilyo. May ibang nagkontrol sa Instagram account ni Makiko, at si Makiko ay labis na nahihiya sa mga nakakahiyang post, at nagpasya siyang bisitahin si Satsuki sa hospital. Naaalala pa rin ni Satsuki si Makiko at ipinakita sa kanya ang mga bagay na nakolekta ni Anzu upang makatulong na maibalik ang kanyang memorya. Sinabi ni Satsuki na hindi tunay na minahal ni Makiko si Osamu, at pinatunayan ito sa pamamagitan ng pagsisiwalat na ang password sa Instagram ni Makiko ay nakalink pa rin sa petsa ng kasal ng kanyang dating asawa. Nais na sinira ni Makiko ang kanilang bahay at ngayon ay layunin ni Satsuki na sirain ang career ni Makiko. 2 linggong lumipas, si Makiko at ang kanyang pamilya ay nanatili sa kanilang bahay, dahil sa patuloy na presensya ng mga mamamahayag sa labas ng mga negatibong komento at mga akusasyon na patuloy na lumalabas sa online na nagpapataas ng pagkadismaya ni Makiko. Samantala pakiramdam ni Kichi na guilty at pinag-isipan niyang tumalon mula sa taas upang saktan ang sarili nang hindi pinansin ang lahat ng tao sa paligid niya. Sumugod siya sa palaruan na si Anzu na sumusubaybay sa balita online ay nasubaybayan si Kichi at natagpuan siya sa hardin kung saan sila dati ay gumagawa ng mga alaala. Ipinahayag ni Kichi na wala na siyang pakialam sa opinyon ng iba, ngunit umaasa na hindi siya kamumuhian ni Anzu. Sa bahay ng Meet Arya ay naganap nang pumasok ang pulis sa bahay, na iniulat ni Osamu si Makiko para sa insidente ng panununog na nangyari 14 na taon na ang nakalilipas. Ang atensyon ng detective ay makuha sa isang pahayag sa orihinal na ulat ng investigasyon. Binanggit nito na ang isang saksi na nakakita ay isang batang lalaki malapit sa pintuan ng kusina, kung saan nagsimula ang apoy na maaaring anak ni Makiko ang batang ito. Ang katotohanan ay hindi pa napapatunayan. Kinabukasan nais ni Kichi na sumuko sa himpilan ng pulisya na umamin na siya ang nagsunog sa bahay ng pamilyang Meet Arya. Lumilitaw na sinadya ito ni Kichi na posibleng protektahan ang kanyang ina o sa ibang dahilan.
Binisita ni Anzu si Makiko na naghahanap ng mga sagot. Tinanong niya kung totoo ba ang pag-amin ni Makiko tungkol sa sanhi ng sunog. Si Makiko ay nilayo na ibalik ang lahat ng mga bagay na ninakaw niya mula kay Satsuki noong nakaraan. Gayunpaman sa kanyang pagkataranta ay nakalimutan niyang ibalik ang ilang mga gamit kabilang ang isang damit. Nabigla siya sa sarili niyang mga aksyon ay naisipan pa niyang pumunta sa mga pulis sa panahong iyon. Nang nakarinig siya ng balita na nasusunog ang bahay ng pamilyang Mitarya. Kaya nang nasusunog ang bahay ay nakaramdam si Makiko ng kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Dahil baka naramdaman niyang nabura ng apoy ang kanyang mga pagkakamali, at nakita niya ito bilang paraan ng tadhana na linisin siya sa pagkakasala. Nag-ipon si Makiko ng sama ng loob kay Anzo dahil sa pagpasok niya sa kanilang buhay at tila nagugulo ang kanilang pamilya. Sinubukan ni Makiko na magsindi ng sigarilyo, ngunit aksidenteng nahulog ang isang lighter na nagdulot ng biglaang apoy na tumupok ang mesa at ang paligid nito. Kapwa si Anzu at Makiko sinubukang patayin ang apoy, ngunit ang apoy ay lumaki at mas mahirap kontrolin. Sa gitna ng kaguluhang ito na nagdulot ng nakaraang trauma ni Shinji. Dahil sa kanyang mga alaala at desperadong umakyat sa mesa ng buong lakas upang subukan at patayin ang apoy. Nagtagumpay siya sa pag-apula ng apoy nang hindi inaasahang inamin ni Shinji na ang responsable sa sunog sa bahay ng pamilya Mitara ay hindi ang kanyang nanay o kapatid, ngunit sa totoo ay si Shinji mismo. Noong araw ng insidente napansin ni Shinji ang damit ni Satsuki sa kanilang apartment ang isang piraso ng damit na naiwan ng kanilang ina. Nagpasya si Shinji na kunin ang damit, gayunpaman pagdating niya doon ay nalipat ang kanyang atensyon sa isang ulam at nakuha niyang tikman ito. Hindi niya sinasadyang natamba ang kalan na naging sanhi ng pagsunog ng mga guwantes sa oven, ay mabilis na nawalan ng kontrol ang sitwasyon at ang unang reaksyon ni Shinji ay tumakas mula sa pinangyarihan at iniwan niyang bukas ang pinto ng kusina na umaasang may ibang makapansin. Ngunit sa kasamaang palad ay mabilis na kumalat ang apoy at tinupok ang bahay. Si Shinji ay napagtanto ang kanyang pagkakamali na nakaramdam siya ng labis na pagkakasala at labis na natakot na aminin ang kanyang mga aksyon. Matapos marinig ang taus-pusong pag-amin ni Shinji, agad na hinimok siya ni Anzu na isaalang-alang ang sakit na dinanas ng kanyang ina at kapatid. Kahit na labis na nasaktan sa mga ginawa ni Shinji, umaasa si Anzu na magkakaroon siya ng lakas ng loob na humingi ng tawad sa kanilang ina. Sa harap ni Satsuki muli na namang umamin si Shinji sa sanhi ng apoy na nagpahayag ng pagsisisi sa pagtatago nitong sikreto at sa pagpapabeya kay Satsuki na sisihin sa lahat ng mga taon na ito. Matapos marinig ang pag-amin ni Shinji, ipinahayag ni Satsuki na hindi niya gusto ang mamuhay ng may mga hinala. Nagpasya siyang sumulong at subukang itago ang insidente ng sunog. Ngunit nang mabasa niya ang tungkol kay Makiko sa internet, napagtanto ng mga negatibong kaisipan. Sinabi ni Satsuki na hindi maaaring ikinategorya ang mga tao kung sila ay mabuti o masama, bagamat pinatawad niya si Shinji sa kanyang mga aksyon, inamin niya na palagi niyang dadalhin ang galit na ito sa kanyang puso. Para kay Satsuki na may sama ng loob ay hindi nangangahulugang naghahanap ng paghihiganti, nangangahulugan ito na ang tao ay palaging magiging bahagi ng kanyang mga alaala. Nanilinaw niya kay Shinji na simula ngayon ay iwasan na niyang magdulot ng pinsala, dahil hindi niya alam ang kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Kahit na ang mga kilos ni Shinji ay aksidente, kailangan niya paring managot. Si Shinji ay nagpahayag ng panghihinayang sa mga ginawa ni Kichi, ngunit tiniyak ng kanyang kapatid na hindi pa huli ang lahat para magbago at ipagpatuloy ang buhay. Nilapitan ni Anzu si Kichi at Makiko na may taus-pusong kahilingan. Humingi si Anzu ng pahintulot kay Makiko na makasama si Kichi na nagpapakita ng malalim na damdamin ng pagmamahal at pagnanais na mamuhay ng magkasama. Noong una ay naniniwala si Anzu na si Makiko ay isang negatibong impluensya na maling inakusahan ang kanyang ina at ginulo ang kanilang buhay. Makalipas ang 3 buwan ay gumawa si Makiko ng bagong online platform. Sa kabila ng diborsyo na ipinagpatuloy niya na gamitin ang apelyido ng kanyang dating asawa, hanggat nananatili ang kanyang mga tagahanga ay nananatili siyang Makiko Mitarya. Patungkol kay Shinji, binanggit sa artikulo na dahil sa kanyang edad na 14 sa panahon ng sunog ay hindi siya maaaring managot sa legal na paraan. Nakiusap si Shinji sa kanyang ama para sa isang pagkakataong makapagtrabaho sa internasyonal na hospital. Ang nadungisan na reputasyon ni Osamu ay halos mabangkarot ang kinabukasan ng hospital, bilang isang solusyon na pinahintulutan ni Osamu si Shinji na sumali sa hospital, sa kondisyon na siya ay makakuha ng degree bilang doktor. Dahil umaasa si Shinji na balang araw ay makapagbibigay siya ng kaligayahan sa babaeng mahal niya na si Yuzu. Si Yuzu ay nagtatrabaho na ngayon sa isang labor agency. Si Satsuki ay ganap na gumaling. Nais ni Satsuki na ipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa ibang bansa. Si Yuzu ay patuloy na sinusuportahan ang pangarap ng kanilang ina. Habang si Anzu, ngayon ay nakikipagtulungan kay Korea sa pagdidisenyo at paggawa ng mga damit para sa mga kliyente mula sa iba't ibang bahagi ng mundo.
Kahit na ang kanyang buhay ay simple lang, nakita ni Anzu na ito ay perpekto, at puno ng may pasasalamat para sa kanyang mga kaibigan na sumusuporta sa mapagmahal ng pamilya at isang partner na nandyan sa kanyang tabi. Dito nagtatapos ang serye. Salamat sa panonood, kaibigan.